Good day, class! Ang topic natin sa ngayong araw ay factoring polynomial with quadratic trinomial where a is equals to 1. So, ipapaliwanag ko muna sa inyo, ano nga ba ang quadratic trinomial? So, a quadratic trinomial is an expression of the form ax squared plus bx plus c, where x is a variable and a, b, and c are non-zero constants. The constant a is called the leading coefficient, b is called the linear coefficient, and c is called the additive constant. So, when you say quadratic trinomial, dapat nasa form siya na ax squared plus bx plus c. So, factoring out the quadratic trinomial where a equals to 1 is the reverse of multiplying two binomials. So, magmumultiply tayo ng dalawang binomials na kung saan yung leading coefficient niya ay equals to 1. So, yun yung pinanggalingan ng quadratic trinomial. So, makita ko kayo ng example. So, let's have number 1. So, i-multiply natin si quantity x plus 2 kay quantity x plus 3. So, pwede tayong gumamit ng FOIL method or ng distributive property. So, kung napapansin nyo, yung dalawa nating binomial ay magkaparehas ng sign. Okay, sige. So, multiply natin. So, x times x is equals to x squared. X times 3 is equals to positive 3x. 2 times x is equals to positive 2x. And 2 times 3 equals positive 6. So, meron na tayong apat na terms. Pero kung napapansin nyo, si 3x at si 2x ay magkaparehas na terms. So, ang gagawin natin, i-add natin siya. Kailangan natin i-confine yung dalawang terms. So, ang sagot, 3x plus 2x is equals to 5x. Kaya, magiging sagot natin, kapag minultiply si x plus 2 kay x plus 3 ay x squared plus 5x plus 6. Na kung saan, isa siyang quadratic trinomial where a is equals to 1. A equals to 1 kasi yung leading coefficient natin ay 1. Yung katabi ni x squared ay invisible 1. Sige, try natin yung number 2. So, i-multiply natin si quantity x minus 2 kay quantity x minus 3. So, same method pa rin. So, pwede tayong mag-FOIL method or distributive property. So, let's multiply. So, x times x is equals to x squared. X times negative 3 is equals to negative 3x. Negative 2 times x is equals to negative 2x. And negative 2 times negative 3 is equals to positive 6. So, yung number 2, yung mga sign ng binomial natin ay parehas negative. So, yung middle term natin ay magkaparehas. At since parehas din sila ng sign, kaya i-add natin siya. So, negative 3x minus 2x is equals to negative 5x. So, pag minultiply natin si quantity x minus 2 kay x minus 3, ang sagot po natin ay x squared minus 5x plus 6. So, isa rin siyang quadratic trinomial where a is equals to 1. Okay, number 3. Multiply quantity x plus 2 to quantity x minus 3. So, yung sign natin, isang positive, isang negative. So, solution. So, using the FOIL method or the distributive property, so, meron tayong x times x is equals to x squared. X times negative 3 is equals to negative 3x. 2 times x is equals to positive 2x. And 2 times negative 3 is equals to negative 6. So, yung middle term natin, magkaparehas ulit sila. Yun nga lang, magkaiba sila ng sign. Kaya, magsusubtract tayo. So, negative 3x plus 2x is equals to negative x. Kasi, mas malaki si negative 3 kaysa kay positive 2. Kaya, negative yung sagot natin.
So our answer is x squared minus x minus 6. So isa siyang quadratic trinomial where a is equals to 1. Number 4. So, i-multiply natin si quantity x minus 2 kay quantity x plus 3. So, using FOIL method or distributive property. So, x times x is equals to x squared. X times positive 3 is equals to positive 3x. Negative 2 times x is negative 2x. And negative 2 times 3 is equals to negative 6. So, yung number 4 natin palang given ay pinagbaliktad natin yung sign. So, yung isa negative, yung isa naman positive. So, yung middle term natin ay magkaparehas na terms, pero magkaiba ng sign, kaya tayo ay mag-subtract. Then, 3x minus 2x is equals to x. Kasi ngayon, yung 3 natin dito ay mas malaki compare kay negative 2. Yan. Kaya ang final answer natin ay x squared plus x minus 6. So, isa din siyang quadratic trinomial where a is equals to 1. Ayan, ngayon naman, ipapaliwanag ko sa inyo yung mga steps in factoring polynomial with quadratic trinomial where a is equals to 1. So, meron akong papakita sa inyo 4 na steps. So, una, step 1. So, identify a, b, and c in the trinomial ax squared plus bx plus c. Step 2. Write down all factors pairs of c. Step 3. Identify which factor pair from the previous step sum up to b. And step 4. Substitute factor pairs into two binomials. So, examples tayo. So, number 1. I-factor natin si n squared plus 11n plus 30. So, gamit yung 4 na steps. So, step 1, kailangan natin i-identify si A, si B, at si C sa trinomial na ax squared plus bx plus c. So, sa ating given, ang A natin ay 1 kasi si n squared wala naman siyang katabi. So, meaning meron siyang invisible 1 doon. Si B ay equal sa 11 at si C ay equal sa 30. Ayan. So, meron na tayong A, B, and C. Next, step 2. So, write down all factor pairs of C. So, ang C natin ay 30. Ano ba yung mga factors ni 30? So, i-list down natin. So, pwedeng 6 times 5, 1 times 30, 15 times 2, negative 6 times negative 5, negative 1 times negative 30, and negative 15 times negative 2. So, meron pa ba? Wala na ata. Okay, nalis na natin lahat ng factors ni 30. Kaya punta na tayo sa step 3. So, identify which factor pair from the previous step sum up to B. So, ang B natin ay 11. Ano ba yung mga factors ni 30 na kapag inad natin, ang sagot ay 11? Sige, tingnan natin. So, pag inad natin si 6 at si 5, so we have 11. 1 plus 30 equals 31. 15 plus 2 equals 17. Negative 6 plus negative 5 equals negative 11. Negative 1 plus negative 30 equals negative 31. At negative 15 plus negative 2 equals negative 17. So, ang factors ni 30 na kapag inad natin na equal sa 11 ay 6 at saka 5. Ayan. So, pwede tayo mag-step 4. Substitute factor pairs into binomials. So, si 6 at saka si 5, isusulat lang natin siya as 2 binomials. So, syempre, lalagyan natin siya ng variable. So, magiging ganito. Quantity n plus 6 times quantity n plus 5. So, pwedeng magkabaliktad dyan, ha? So, ito ang factor form ni n squared plus 11n plus 30. So, yan ang ating sagot. So, i-check nga natin kung talagang si n squared plus 11n plus 30
ay may factor form na quantity n plus 6 times quantity n plus 5. So, gagamitan natin siya ulit ng FOIL method. So, n times n is equals to n squared. N times 5 equals to 5n. 6 times n equals to 6n. And 6 times 5 equals to 30. So, yung middle term natin, magkapares na terms at magkapares na signs. So, kailangan natin silang i-add. So, 5n plus 6n equals 11n. So, ang final answer, pag minultiply natin yung dalawang binomials, ay n squared plus 11n plus 30. Uy, tama yung sagot natin. Sige. Another example, so number 2, i-factor natin si x squared minus x minus 12. So, yung sign ng ating trinomial ay negative, negative. So, positive, negative, negative. Ayan. So, solution. So, step 1, hanapin natin si A, B, and C sa given natin na x squared minus x minus 12. So, ang A natin is 1. Ang B natin ay negative 1. At ang C natin ay negative 12. So, step 2, write down all factor pairs of C. So, ang C natin ay negative 12. Ano ba yung mga factors ni negative 12? Isa natin. Negative 12, so ibig sabihin, isang positive, isang negative. So, pwede siyang 2 times negative 6, 1 times negative 12, 4 times negative 3, negative 2 times 6, negative 1 times 12, at negative 4 times 3. So, step 3, identify which factor pair from the previous step sum up to B. So, ang B natin ay negative 1. Ano ba yung mga factors ni negative 12 na kapag inad natin ay equal sa negative 1? So, ilista natin ulit. So, 2 plus negative 6 is equals to negative 4. 1 plus negative 12 equals negative 11. 4 plus negative 3 equals 1. Negative 2 plus 6 equals 4. Negative 1 plus 12 equals 11. And negative 4 plus 3 equals negative 1. So, ano ba yung factors ni negative 12 na equals sa negative 1 pag inad? So, ito siya. Si negative 4 at saka si 3. Ayan. So, proceed na tayo sa step 4. Substitute factor pairs into two binomials. So, ang ating variable ay x. Kasi sa given natin ay x yun, di ba? So, ang sagot natin ay quantity x minus 4 times quantity x plus 3. So, pwede magkabaliktad ng position si x minus 4 tsaka si x plus 3. So, yan yung factor form ni x squared minus x minus 12. So, yan ang ating sagot. So, check muna natin, syempre, kung tama ba talaga. Kailangan, pag minultiply natin si quantity x minus 4 kay quantity x plus 3, kailangan lumabas si x squared minus x minus 12. So, multiply na natin. So, x times x is equals to x squared. X times positive 3 is equals to positive 3x. Negative 4 times x is equals to negative 4x. At negative 4 times 3 is negative 12. So, meron tayong dalawang magkapares na terms, pero magkaiba ng sign. Kaya mag-minus tayo, syempre. So, 3x minus 4x is equals to negative x. Kaya, ang sagot natin ay x squared minus x minus 12. Uy, parehas. Kaya tama tayo. Number 3. So, factor x squared plus 2x minus 24. So, yung given natin na trinomial ay positive, positive, negative. Ayan. So, solution. So, step 1, identify A, B, and C, the trinomial ax squared plus bx plus c. So, sa given natin, ang A natin ay 1, ang B natin ay 2, at ang C natin ay negative 24. So, step 2, write down all factor pairs of C. So, ang C natin ay negative 24. Ano na ba yung mga factors ni negative 24? Sige, ilista natin lahat. So, ayan. So, 2 times negative 12, 1 times negative 24,
4 times negative 6, 8 times negative 3, negative 2 times 12, negative 1 times 24, negative 4 times 6, at negative 8 times 3. So, negative 24. So, ibig sabihin, ang sagot dapat natin dyan, isang positive at isang negative. Ayan. So, nakita nyo naman lahat ng factors niya. Kung may nakalimutan, pwede namang idagdag. Pero tingin ko wala na. So, punta na tayo sa step 3. So, step 3, identify which factor pair from the previous step sum up to B. So, ang B natin ay 2. Ano-ano ba yung mga factors ni negative 24 na kapag in-add natin ay equal sa 2? So, ayan. So, 2 plus negative 12 equals negative 10. Negative 2 plus 12 equals 10. 1 plus negative 24 equals negative 23. Negative 1 plus 24 equals 23. 4 plus negative 6 equals negative 2. Negative 4 plus 6 is equals to 2. 8 plus negative 3 equals to 5. And negative 8 plus 3 is equals to negative 5. So, 2 ang sagot dapat na kailangan nating hanapin. So, itingnan natin. So, ayan. So, si negative 4, pag minultiply natin kay 6, so negative 24. At pag inad natin, negative 4 plus 6 ay equals sa 2. So, step 4 na tayo. So, substitute factor pairs into two binomials. So, ito na siya. So, quantity x minus 4 times quantity x plus 6. So, pwede siyang magkapalit ng posisyon. Yan, pwede magkabaliktad niyang dalawa. Pero hindi yung sign na, syempre. So, ito ang factor form ni x squared plus 2x minus 24. So, yan ang ating sagot. Huwag natin kakalimutang mag-checking kasi baka mamaya may mali sa sagot natin. So, mas maganda na sigurado tayo. So, tingnan natin na kapag minultiply natin yung dalawang binomial, ang lalabas na sagot ay x squared plus 2x minus 24. So, x times x equals x squared. X times 6 is equals to 6x. Negative 4 times x equals negative 4x. And negative 4 times 6 is equals to negative 24. So, meron tayong dalawang common terms, pero magkaiba ng sign. So, mag-minus tayo. So, 6x minus 4x is equals to 2x. So, ang sagot natin ay x squared plus 2x minus 24. So, parehas lang. So, tama. Tama siya. So, number 4. So, factor r squared minus 7r plus 6. So, yung variable natin r kasi mamaya gagamitin natin yan. So, solution. So, identify ulit natin si a, b, at saka si c sa given natin na r squared minus 7r plus 6. So, ang ating trinomial ay positive, negative, positive. Yun yung mga sign niya. So, ang a natin ay 1, ang b natin ay negative 7, at ang c natin ay 6. So, step 2, write down all factor pairs of c. So, ang c natin ay 6. So, medyo madali lang to. Ano na may mga factors ni 6? So, 2 times 3, 1 times 6, negative 2 times negative 3, tsaka negative 1 times negative 6. So, yun lang naman. So, step 3, identify which factor pair from the previous step sum up to B. So, ang B natin ay negative 7. Ano na ba yung mga factors ni 6 na kapag in-add natin ay negative 7 ang sagot? Tingnan natin. So, 2 plus 3 equals 5. Negative 2 plus negative 3 equals negative 5. 1 plus 6 equals 7. At negative 1 plus negative 6 equals negative 7. So, ayun, kitang-kita naman natin. Si negative 1 at si negative 6. So, step 4, substitute factor pairs into two binomials. So, ito na siya. So, quantity r minus 1 times quantity r minus 6. So, pwedeng, magkabaliktad. So, ito ang factor form ni r squared minus 7r plus 6. Yan ang ating sagot. So, i-double check lang natin kung tama. So, multiply natin si quantity r minus 1 kay quantity r minus 6. At kailangan lumabas ay
r squared minus 7r plus 6. So r times r is equals to r squared. R times negative 6 is equals to negative 6r. Negative 1 times r equals negative r, at negative 1 times negative 6 is equals to positive 6. So, meron tayong magkapares na terms at magkapares na sign, kaya mag-a-add tayo. So, negative 6r minus r is equals to negative 7r. So, pag minultiply natin yung dalawang binomials, ang sagot ay r squared minus 7r plus 6. Ayan. So, sana naintindihan nyo. O, try natin to. So, may bigyan ko kayo ng activity. Ayan, factor each completely. So, tignan ko kung talagang naintindihan nyo yung aking itinuro. Ayan. So, pwede kayong mag-comment sa aking channel tungkol sa mga sagot niyan. Ayan. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Until next time!